Grabe na po. Masyado na po nakakahiya ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Dahil hindi lamang po dito sa ating bansa pumutok itong napakalalang korupsyon sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Maging sa mga malalaking bansa po na nakatingin sa atin na nagnanais sanang mamuhunan ang kanilang mga kababayan dito sa ating bansa, tumigil, nagdalawang isip dahil nga nakikita ho nila ang napakalalang korupsyon po sa ating bansa, mga kababayan. Ito po, may babasahin po ako sa inyong isang napakahabang artikel, mga kababayan. Ang ganda ho nito. Dito po natin malalaman, mga kababayan, kung paano po tinanggalan ng maskara ng Estados Unidos ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Tandaan po ninyo, ha? Mismong Estados Unidos po, mga kababayan, ang nagtanggal ng maskara sa administrasyong Marcos. Sa madaling salita, Estados Unidos na po, mga kababayan, ang nagsasalita ngayon sa buong mundo at ipinagsisigawan, mga kababayan, ang napakalalang korupsyon sa ating bansa sa pamumuno po ni Bongbong Marcos. Sa madaling salita pa, talagang tuluyan nang inilaglag, mga kababayan, si Bongbong Marcos ng Estados Unidos. Hindi na po nakapagpigil, mga kababayan. Ito na't kumukontra na nga. Ang Estados Unidos, mga kababayan, sa pinagagawang kabulastugan nitong administrasyong Marcos. O ito, tinagalog na po ito, mga kababayan, para mas maintindihan po natin ito na pagagandang artikulo. Alam na ng Amerika. Ang alin? Ano ang nalalaman ng Amerika? Nako, marami-rami, mga kababayan. Sila na nga ito nagbubunyag sa buong mundo sa madaling salita, nilaglag na tayo, mga kababayan ng Amerika, sa mga malalaking bansa na nag-iisip sana, pero nagdadalawang isip na mamuhunan tayo sa Pilipinas. Nilaglag ng Amerika Wag na. Kurakot yung presidente nila dyan na patay. Alam na ng Amerika. Hindi maikukubli ni Marcos ang katiwalian sa likod ng diplomasya, mga kababayan, optic politics. Editorial analysis, October 8, 2025, mga kababayan. Medyo mahaba-haba itong aking babasahin, pero pagtiyagaan po ninyong pakinggan, mga kababayan, habang tayo'y naghuhuntahan. Marami po kayong malalaman dito sa babasahin ko na ito. Bibihira pa lamang po ang nakakaalam nitong artikulo na ito, mga kababayan. Kaya pakinggan nyo pong maigi. Kung ayaw nyo panoorin yung puyat na puyat kong pagmumukha, pakinggan nyo na lang ako, mga kababayan. Ito tuluyan nang itinanggal ng Estados Unidos ang maskara ng administrasyong Marcos. Sa kanilang 2025 Investment Climate States, isang event ito, mga kababayan, sa Estados Unidos. Event ito na mayroong dumalo na napakaraming investor. Uulitin ko, sa kanilang 2025 Investment Climate Statement, inilarawan ng US State Department ang korupsyon sa Pilipinas bilang laganap
at matagal nang umiiral, isang sistematikong sakit na kumakalat sa kaibuturan ng mga pampubliko at pribadong institusyon, mga kababayan. Sino daw po ang nagsalarawan, mga kababayan? No? Sa napakalalang sistematikong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, walang iba. US State Department, mga kababayan. Sila na po ngayon ang nag-iingay sa buong mundo na ang Pilipinas mayroong lumalaganap na sistematikong korupsyon. Idinaan sa sistema para hindi halata ang korupsyon. Paano? Nariyan si AX, nariyan si MAIC, nariyan si, ano pa ba yung mga ayuda? No? At higit sa lahat, yung flood control, kunwari gagawa ng mga proyekto. Oo, kuno mayroong proyekto, pero substandard. Yung iba malala. Talagang ni substandard wala. Kaya those project, kung may tuturing, meron man, poste lang ang napatayo, katulad nung kay Risa Hontiveros, incomplete. Sistematikong korupsyon pa rin yun, mga kababayan. Na lumalagana po, no? O kumakain, mga kababayan, sa mga pampubliko at pribadong institusyon. Ganyan po. Mahaba po, babasahin natin. Relax lang po kayo dyan. Mahina pa, kumuha na po kayo ng popcorn. Ano ho? Ang pagtataas ng Washington ay hindi diplomatiko. Ito ay isang direktang pagsusuri. Nakita nyo na? Mga kababayan, hindi lamang po diplomatiko, kundi sariling pagsusuri po, mga kababayan ng Washington. Sila na po mismo gumawa. Kanina, ang nagpapalaganap nitong napakalalang korupsyon sa ating bansa, ang United States po, mga kababayan. Hindi po si Kiko Barsaga, hindi po ang mga DDS, no? Hindi po ang mga tawag dito, anti-Marcos ang nagpapalaganap ng napakalalang korupsyon sa ating bansa, kundi mismong US na po, Estados Unidos, mga kababayan. Tinanggalan nga ng maskara sa madaling sabi, mga kababayan, maliban sa pagtanggal ng maskara, di bagay ibinunyag, hinubaran, nilaglag. Diba? Parang ganun din po ang kalintulad niyan, mga kababayan dito. Ang pagtataas ng Washington ay hindi diplomatiko. Ito ay isang direktang pagsusuri. Direktang pagsusuri, mga kababayan. Walang chismis, walang marites, hindi usap-usapan lang, kundi direktang pagsusuri. Sila po mismong gumawa ng pagsusuri. Di ba? Ayon dito, ang Pilipinas ay nananatiling nakabaon sa katiwalian, mahinang pagpapatupad ng batas at mga institusyong ginagawang sandata ng politika, mga kondisyong pumipigil sa pamumuhunan at pagtitiwala. Repaso tayo, mga kababayan. Ayon dito, ang Pilipinas ay nananatiling nakabaon sa katiwalian. Matagal na kasi nga ayaw ipatupad, mga kababayan, ang bitay sa bansa natin Sa ibang bansa, merong bitay, walang korupsyon Kapag ka merong nag-corrupt doon, patay ka agad. Sa atin, ayaw po ipatupad ang bitay kasi parehas po silang kurakot, magnanakaw. Mahinang pagpapatupad ng batas. Maliban dyan, minsan naman,
inaabuso din ang batas. Binibend nga ang batas, mga kababayan. Ha? Hindi ba? Hindi lamang po mahinang pagpapatupad ng batas, kundi binabali o binabalugtot po ang batas. Uso po ngayon yan. Bending the law. At mga institusyong ginagawang sandata ng mga politika o ng politika. Ano? Di ba wini-weaponize nila mga kababayan, lalong-lalo na nitong mga taga House of Representatives, ang kanilang institusyon laban sa mga taong kumi-question sa kanilang, alam nyo na, katiwalian. Di ba? Wini-weaponize po nila. Ginagamit nilang sandata ang kanilang institusyon. Di ba? Nangyayari sa atin yan? Opo. Mga kondisyong pumipigil sa pamumuhunan at pagtitiwala. Anong ginagawa nila sa China? Pagbaba ng Administrasyong Duterte. Ang China gusto tuloy-tuloy na mamuhunan sa ating bansa, maglagak ng malaking pondo. Pero anong ginawa ng Marcos administration, mga kababayan? Imbes na ipagpatuloy para matapos lahat ng mga nakabinbing proyekto ng dating administrasyon, pinahinto ni Marcos. O ano nangyayari dyan sa Davao ngayon, sa Diversion Road? Tinutuloy po, pero hindi ko alam kung saan ang gagaling ang pondo. Baka buhat na lamang po yan sa local government. Pinatigil daw ni Marcos yan eh. Isa yan sa ikinagagalit ng China sa ating bansa o sa Administrasyong Marcos. Pinigilan niya po kasi itong mga nasa ating bansa na namuhunan na, nagsimula na. Pinatigil niya eh. Tama ba yan? O kaya, sa administrasyon niya, walang big ticket project. Ito pa, hindi na ito simpleng kahihiyan sa loob ng bansa. Isa na itong pangdaigdigang babala. Ayan. So, nagbabala na ang bansang Amerika, mga kababayan, sa mga katulad nilang malalaking bansa na nagdanais mamuhunan sana sa ating bansa, nagbabalawag na. Kukurakutin lang ang pera nyo dyan. Iba ang presidente ngayon. Parang ganun ang datingan, mga kababayan, no? Nakakahiya, ho. Diba? Nilinaw sa pahayag ng US na batid na ng mga, uulitin ko, ganda nito, nilinaw sa pahayag ng US na batid na ng mga foreign investor na sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang nananatili ang korupsyon. Ito'y lalo pang umuusbong, mga kababayan. Aray, napakasakit, Kuya Eddie, mga kababayan. Sino na po ang nakakaalam? At sino po ang nagpahayag? Ipinahayag po ng US. Na alam na di umano ng mga foreign investor, mga kababayan, sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., hindi lamang nananatili ang korupsyon at ito'y lalo pang umuusbong. Tumutubo, nanganganak. Kung ang ninanakaw noong mga nakaraang taon, bilyon lang, ngayon trilyon na. Di ba? Sino mga foreign investor ang maglalagak sa atin ng puhunan? Gayong alam na pala nila. Dahil ipinahayag po ng US. Sabi ko ho sa inyo eh. Ang kalaban po ngayon, mga kababayan, ng Administrasyong Marcos, hindi na po yung kanyang mga mamamayan, kundi ang Amerika na ho mismo.
Kasi ang ginagawa ho ngayon ng Amerika, kinakanta na ang baho ng Administrasyong Marcos. Delikado to mga kababayan. Lalo na mamaya, ito babasahin ko. Sa pagpapatuloy po ng aking pagbabasa, marami pa po kayo malalaman, kaya steady lang kayo dyan. Mag-popcorn kayo, magtabi kayo ng tubig. Kung ayaw nyo panoorin yung mukha, kung antok na antok dahil puyat, makinig na lamang po kayo. Ang tiyempo ng pamahayag o pahayag ng ilang araw lamang matapos isumite ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang kanilang ulat noong Oktubre 8, 2025 na nagre-rekomenda ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang kilalang personalidad ay lalong nagpapatingkad sa isang makabuluhang katotohanan. Di ba? Bakit sila tawag dito? Magpapatupad ng ILBO, mga kababayan. So, pinatutunayan lamang nila na totoo nga na itong pinasisilip o pinamomonitor ng mga personalidad sa pamamagitan ng ILBO, totoo na sangkot sa pagnanakaw. Di ba? Hindi lamang krisis sa pamahalaan ang kinahaharap o kinakaharap ng Pilipinas, ito'y nilalamon na ng bulok na sistema ng mga institusyon. Napakaraming bulok na sistema ng institusyon, mga kababayan. Katulad na lamang di umano sa institusyon ng AFP. Sabi lang naman po yan sa balita. Di ba, binasa po natin kahapon, hindi man po natin gawa-gawa yon. Ano sabi? Meron daw 15 billion daw, mga kababayan Ghost project daw po ng AFP. Sino ba ngayon? Ang hepe ng kasundaluhan. Sino ba? O di si Tito Browner. Tito Browner! Alam din ng Amerika, bulok na sistema ng mga institusyon. Hindi lamang yan Kongreso. Hindi lamang Senado na mayroong mga bulok na mga nakaupo. Institusyon din yata ito. Ng mga kasundaluhan at ng mga kapulisan. Nadadamay na ho kayo. Nanumbalik na naman yung tingin sa inyo ng ating mga kababayan na parang hindi na ho kayo pinagkakatiwalaan. Dahil narendahan ho kayo ng mga politikong mayroong personal na interes. Lalong-lalo na kapangyarihan at salapi. Ito pa. Ang rekomendasyon ng ICI kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ay naglalaman ng mga kilalang kilala sa mundo ng kapangyarihan at pribilehiyo, sina House Speaker Martin Romualdez, pinsan at political strategist ng Pangulo. Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, former Senator Bong Revilla, Mayor Abby Binay, Undersecretary Trigvi Olaybar, Commissioner Mario Lipana, at maging ang mga kontratista at district engineer ng DPWH. Ang mga pangalang ito ay umaalingasaw sa Kongreso, City Hall at mga tanggapan ng gabinete na nagpapatunay na ang katiwalian
ay naging isang masamang alyansa sa pagitan ng mga mambabatas, burokrata at kontratista, mga kababayan. Ang mga proyektong iniimbestigahan, ang mismong mga flood control program na ipinagmamalaki ng Administrasyong Marcos bilang mga milestone sa infrastruktura, sa katotohanan, ang mga ito ay mga di umano'y ghost project, overpriced contract at substandard works na isinigawa na pakikipagsabuatan ng mga lokal na opisyal at pambansang ahensya, mga kababayan. Excuse me. Hindi, no? Talagang nakuha nila, mga kababayan, no? Natumbok ng US, mga kababayan, sa kanilang pananaliksik. Ang mga ginagawa o mga nangyayari sa ating bansa, ginagawa nito mga kawatan. Ito pa, mahaba pa ho ito. At habang tumatagal po yung binabasa natin, lalong gumaganda ho. No. Dinokumento ng ICI ang mga pattern ng konsabahan. Ito na. Dinayang bidding at sistematikong kickbacks. Di ba? Hindi lang sistematikong corrupt mga pagnanakaw, kundi sistematikong kickback. Di ba? Habang ang DPWH ay patuloy na gumagana bilang isang paligsahan para sa mga politikal at financial deal. Kumbaga ito yung tagapamagitan, mga kababayan. Sila yung nariyan para magmukhang legal. Yung mga kickbacks, korupsyon, kawatan o pagnanakaw. Yan. Yeah. Nariyan yung DPWH. Tinukoy din sa ulat ng US, ulitin ko, ito binabasa ko, artikulo ito, mga kababayan, na mula sa Estados Unidos, Hindi ko po ito gawa-gawaan, tinukoy din sa ulat ng US State Department ang 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, kung saan ang Pilipinas ay nasa kahiyahiyang ika-114 na pwesto sa 118 bansa, isang nakakabahalang patunay kung gaano bumagsak ang pamamahala. Ibig sabihin, mga kababayan, ang bilang ngayon ng Pilipinas ay nasa ika-114 na listahan sa buong mundo na mayroong korupsyon. Na dati ay nasa ika-180 lamang po tayo. Napakalayo na tayo. Nasa pinakababa po tayo dahil po sa napakalalang korupsyon ngayon, umakyat. Naging 114 list na, mga kababayan. At baka sa susunod na taon, nasa ika-10 na tayo. O baka mag-number 1 ba tayo? Naku po, nakakalungkot na talaga. Kilos Pilipino. Nakakahiya na tayo. Bagsak na dapang-dapa na ang Pilipinas. Maawa naman kayo sa ating bansa. Tulungan ninyo. Si Juan de la Cruz. Ito pa. Ang mas nagpapalala pa ay patuloy na nagpapalabas ang Administrasyong Marcos ng malinis na imahe sa ibang bansa, habang ang panloob na makinarya nito ay bumabaho sa kabulukan. Sinungaling nga Congenital liar nga. So anong ginagawa niya? Nagpapabango daw, nagpapalabas pa, mga kababayan, ang Administrasyong Marcos ng malinis na imahe.
Katulad po nung nakarang linggo, napakataas daw po ng survey niya. Pero, kung ilang araw ang lumipas, lumabas ang bagong survey, 8 sa 10 Pilipino hindi na gusto ang pamumuno ni Marcos. Taragis, 2 na lang ang may gusto sa kanya. Mga bayaran pa. Ha? 8 Pilipino ang ayaw na po sa Administrasyong Marcos. Dapat na siguro bumaba yung ganyang klaseng leader, ano? Yung hindi ka na sinusuportahan ng mga kababayan mo kasi kitang-kita nila ang pagiging weak leader. Ayan. Huwag na lang natin sabihing kawatan. Ha? Ito pa. Ang Office of the Ombudsman ay nananatiling tahimik. Siyempre. Sige, kumahol ka, tanggal ka. Pinapahina ang kapangyarihan ng Kongreso. Ayan. Di ba? At ang Senate Blue Ribbon Committee na dating huling sandigan ng pananagutan ay pinatigil sa ilalim ng kahinahinalang mga dahilan di umano'y upang mapigilan ang mga testimonya at dokumento na direktang mag-uugnay sa Office of the President sa mga maanumalyang transaksyon. Yun. Tama ang hinala ninyo, mga kababayan, na kaya itinigil ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kasi matutumbok na. Magkakabukingan na ang mga kababayan. Papunta na po sa Palasyo Malacanang ang investigasyon. Whoop! Stop. Gagawa tayo ng ICI ngayon na hindi isa sa publiko ang pagdinig para hindi bumaho lalo ang pangalan ni Junior. Stop kayo, Senate Blue Ribbon Committee. Kasi papunta na rin mga kababayan eh. Ano sabi dito? Dahilan di umano'y upang mapigilan, upang pigilan ang mga testimonya at dokumento na direktang mag-uugnay sa Office of the President sa mga maanumalyang transaksyon. Tuloy, kung pinahintulutan sanang magpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ang ebidensya ay direktang tuturo sa Malacanang Palace, mga kababayan. Ayun na. Pinatigil nga hindi na tuloy ma-direktang pagtuturo o hindi na tuloy luminis bigla. Ang Palasyo Malacanang, mga kababayan, doon na ang punta Doon na gising, mga kababayan. Doon na po sana papunta. Ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kay Junior na. Pinigil pa nila. Nagpalit ng liderato, nagpalit ng komite, ng Blue Ribbon Committee, tapos nilugaw ang investigasyon, ginulo na high blood, si Marcoleta, nagtatatawa, itong mag-best friend na pisot, hanggang sa tinigil ang investigasyon, wala na. Ligtas si Makoy. Ito pa, itinuturo na ng ulat ng ICC ang Romualdez Network. Ayan isang web ng impluensya na umaabot mula Kongreso hanggang sa mga public works na nakakabit sa politikal at pinansyal na interes ng mismong Pangulo. Nako po, mga kababayan. Ano sabi? Na nakakabit
na politikal at pinansyal na interes ng mismong Pangulo, mga kababayan. Ang alin? Ang alin? Itong itinuturo na ulat ng ICC na Romualdez Network, mga kababayan. Ano na? Doon na nga punta sana eh. Wala, tinigil yung Blue Ribbon Committee. Ito pa. Ang sadyang pagpigil sa mga investigasyon ng Senado. Ang pananakot sa mga whistleblower at ang inorkestrang pananahimik ng media ay nagtuturo sa isang bagay, isang rehimeng mas takot sa pagkakabunyag kaysa sa pagkawala ng tiwala sa pagkawala ng tiwala ng namumuhunan. Pasensya na, niliit ko ng letra. Di ba? Tugmang-tugma, mga kababayan. Mas takot ang rehimeng Marcos na maibunyag ang katiwalian sa kanyang administrasyon, mga kababayan, kaysa pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan. Wala siyang pakialam. Bahala kayo dyan. Ayaw nyo mamumuhunan sa bansa ko? Bahala kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Ang importante, hindi ako mabunyag. Nakawatan. Ito pa, mahaba-haba pa ito. Gayon pa man, binatikos na ngayon ng US ang panluloko. Ayan na. Sa formal na pagbanggit sa katiwalian bilang isang hadlang sa paglago ng ekonomiya at foreign investment, epektibong binigyan ng babala ng Washington ang gobyerno ni Marcos. Ayan na. Hindi na nakapagtimpi ang Washington, mga kababayan. No? Nagbigay na ng babala sa administrasyong Marcos. Nako, naloko na. Sa formal na pagbanggit sa katiwalaan ng Marcos administration, bilang isang hadlang sa paglago ng ekonomiya. Tama naman. Itong mga katiwalian, hadlang ito sa ekonomiya, paglago. Totoo yan, pagnanakaw, katiwalian, hadlang yan, mga kababayan, sa paglago ng ekonomiya at foreign investment. Tama naman eh. Epektibong binigyan ng babala ng Washington ang gobyerno ni Marcos. Naloko na. Delikado na talaga si Marcos, mga kababayan. Nagbabala na po ang Washington. Di natin alam kung ano ang gagawin nitong hakbang para kampihan ang ating bansa at ang ating mga kababayan na sumisigaw na nitong napakalalang korupsyon at katiwalian sa ating bansa. Dahil walang ginagawang mabuti si Junior. Ito pa. Ito ay nagpapahiwatig na ang international community ay nanunood at ang tulong kamakailan at tiwala sa diplomasya ay lalong nakasalalay sa tunay na reforma, hindi sa mga press release o photo ops. Yan! Puro papugi, mga kababayan eh. Akala siguro nila, walang nagmamasid sa kanila, walang nanonood sa kanila. International community po ay nanonood. Marcos, ang international community ay nanonood po. Nanonood. Nalalaman kung yung inyong press release ay totoo ba at yung inyong mga photo op. Pawang kasinungalingan ng mga silahat yan. Di ba? Bagyo, Lindol, imbis na ipamigay yung bigas, nagbenta pa ng 20 pesos. Napakatanga talaga.
Hayop na yan. Siyensya na, inuubo pa ako. Oh, sabi ko sa inyo, habang tumatagal, gumaganda to eh. Relax lang kayo dyan, mga kababayan. Ang ganda ho nito. Oh, ang pagsisiwalat na ito ay tumama o tumatama sa puso ng tinatawag na economic diplomacy ni Marcos. Ang mga bansa mismong nililigawan niya para sa pamumuhunan ngayon ay tumitingin sa Pilipinas bilang isang high-risk environment o mataas ang panganib, mga kababayan, hindi dahil sa mga tao o potensyal nito, kundi dahil sa kasakiman at kawalan ng pananagutan o impunity ng mga Pilipino nito. Kakahiya na talaga, ano? Kuha nyo? Narinig nyo ang binasa ko? Mga kababayan? Tindi, no? Ang tindi ho talaga. Grabe ho, mga kababayan. Oh. Ang kabuktutan o irony ay mapait habang si Marcos ay nangangaral tungkol sa digital transformation, transparency at blockchain governance. Ang parehong administrasyon ay inakusahan ng pagtatago ng bilyon-bilyong questionableng kontrata sa infrastruktura at pagprotekta sa mga kakampi na nakikinabang sa pagnanakaw. Grabe. Sapul na sapul mula ulo hanggang baba. Si Marcos Jr., mga kababayan. Ang tindi ho nitong pagsisiwalat, mga kababayan. Ang tindi. Talagang binusog si Marcos ng kahihiyan. Ang panawagan ng ICC para sa Immigration Lookout Bulletin Order o ELBO ay hindi lamang simpleng pamamaraan. Ito ay isang red flag para sa international community. Kapag ang sariling ahensya ng investigasyon ng isang bansa ay naghahangad na pigilan ang mga mambabatas at matataas na opisyal na tumakas sa ibang bansa, malinaw na itong nagsasabi tungkol sa antas ng kawalan ng pananagutan. Lubos na nauunawaan ng international community, lalo na ang Estados Unidos, ang lingwahe at katiwalian at ngayon ang lingwaheng iyon ay malakas at malinaw na binibigkas sa Maynila. Ang alin yung lingwahe na yun? Corruption. Malakas na binibigkas yun sa Kamaynilaan. Mga kurakot kulong na yan. Mga kurakot, ganun ba? Isa yan mga kababayan. May bago ako. Hindi lang yan. Iba sa akin lamin na yan. Mga kurakot, lamin na yan. Lamin yan ito pa. Kung patuloy na babaliwalain ng Administrasyong Marcos ang mga babalang ito, mas malaki pa sa kahihiyan ang nakataya. Nariyan ang economic isolation, pag-alis ng mga mamumuhunan. Meron na nga umalis di ba? Investor withdrawal at kawalan ng tiwala sa diplomasya. Di ba? Ang pahayag ng US ay hindi lamang isang obserbasyon. Tandaan nyo to, Hindi lamang po isang obserbasyon. Ito
ay isang hudyat sa global market na ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos ay malapit nang maging isang pariya o pariya of credibility o tinutuligsa dahil sa kawalan ng kredibilidad. Sino po ang nagpahayag, mga kababayan? Ang US po. Gusto nyo ulitin ko? Ang pahayag ng US ay hindi lamang isang obserbasyon. No? Ito ay isang hudyat sa global market na ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos ay malapit nang maging isang pariya of credibility o tinutuligsa dahil sa kawalan ng kredibilidad, mga kababayan. Antindi. Ito pa, sa huli, walang anumang political spin o pampolitikang palusot ang makapagtatakip sa katotohanang nakikita ng buong mundo. Isang gobyernong nalulunod sa iskandalo, hindi lang iskandalo, sindikato pa kamo. Nalulunod sa iskandalo. Isang kongresong na kompromiso ng sarili nitong pananahimik. Dahil alam nila dyan na maraming kawatan sa kanila dyan, pero ang tahimik nila, mga kababayan. At isang pangulo na nagtatago sa likod ng diplomasya habang ang kanyang pinsan at mga kaalyado ay nagpapayaman sa pamamagitan ng pagkabulok sa ng bansa. Diba? Tahimik niya lang kasi. Ito pa, kaunti na lang. Kaya, ang mensahe, ito na, ang mensahe mula sa Washington ay umaalingasaw na tila isang hatol. Ayusin mo ang iyong bahay, Ginoong Pangulo, bago magdesisyon ang mundo na wala ka ng pag-asa pa. Nako, yari ka, Marcos. Ha? May mensahe sa iyo ang Washington. At higit sa lahat, hindi lang ito mensahe, parang nagbabala na pati. Gusto mo ulitin ko, Marcos? Kaya ang mensahe mula sa Washington ay umaalingasaw na tila isang hatol. Nako po, tila isang hatol. Ayusin mo ang iyong bahay, Ginoong Pangulo, bago magdesisyon ang mundo na wala ka ng pag-asa. Yari ka na, sila nang kikilos. Sapagkat hayag na ngayon ang katotohanan, alam na ng Amerika, alam na ng mundo, at hindi magtatagal, alam na rin ng bawat Pilipino. Alam naman talaga ng bawat Pilipino yan. Kaso, marami pa rin dyan ang nagbubulag-bulagan, hindi magising-gising. Kasi nga, kasi meron din silang bayarang media kasi. Bayarang media, bayarang vlogger. Yan po ang lumalason sa isip ng ating mga kababayan na sana nagigising na. Hindi tinitwist ho nila ang balita, binabago ho nila. Samantalang ito ang US nagsalita na. US po, Washington po, Estados Unidos po ang may sabi nito, hindi po tayo. Binasa lang po natin itong artikulo na ito. Mga kababayan, makikisuyo ako. Meron mang makapanood na video nitong video na ito, kahit 500 lang kayo katao, pakishare nyo po ito. Napakaganda po nitong impormasyon na binasa ko, mga kababayan. Isang artikulo. Artikulo, obserbasyon, pagsisiwalat, at babala ng Estados Unidos sa Washington. Mga kababayan, hindi po ito biro. Pakishare po itong video na ito para malaman po ng ating mga kababayan. Pakishare sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, lahat ng kilala ninyo. Ang ganda po nitong artikulong binasa ko.
Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.